kagaya ng Panginoon. Kailangan mga kapatid, ma-reach natin ito. Kinakailangan maabot natin ito. Kasi pag may ganito tayo, mga kapatid, pag may ganito tayo, pwede tayong makapanatili sa Iglesia ng Diyos. Pwede tayong makapanatili sa Iglesia ng Diyos. Yung unification of faith, dapat lahat tayo, hindi lang ang leader, hindi lamang ang worker ang makaabot dyan, kundi lahat mga kapatid na tinawag ng Panginoon na isinangkat niya sa kanyang katawan, dapat ay maabot natin yung pagkakaisa ng pananampalataya. Ang ibig sabihin ng faith of Jesus, mga kapatid, ay mature faith. Ito yung hinog na pananampalataya. Kaya kung papansinin natin, pag tayo ay may ganyan, pag tayo ay may faith of Jesus o pananampalataya na kagaya ng Panginoon, ito ang magiging resulta. Magkakaroon tayo ng Christ behavior. Magkakaroon tayo ng ugaling kagaya ni Kristo. Ano ang ugali ni Kristo, mga kapatid? Basahin natin sa salita ng Panginoon sa aklat ng Hebrews chapter 3 verses 1 and 2. Diyan po, mga kapatid, sa aklat ng Hebrews chapter 3 verses 1 and 2, makikita natin yung ugali ng Panginoon dito. Kaya ang sabi sa salita po ng Panginoon, dito sa aklat ng Hebrews chapter 3, sa verses 1 and 2, ganito mga kapatid ang ating mababasa. Ang sabi po dito, kaya mga banal na kapatid, may bahagi sa pagkatawag sa sangkalangitan. Inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinilala si Jesus, na siya'y tapat. Ano ang kanyang attitude? Ano ang kanyang behavior? Ano ang kanyang ugali? Siya'y tapat. Kanino siya tapat? Sa naglagay sa kanya. Sa naglagay sa kanya. Kung hindi tayo magkakaroon, mga kapatid, ng faith of Jesus o pananampalataya ng kagaya ng Panginoon, hindi kailanman tayo magiging tapat sa naglagay sa atin. At ang naglagay sa atin, mga kapatid, sa kanyang katawan, hindi tayo. Tandaan natin, hindi tayo ang naglalagay. Hindi rin ang tao ang naglalagay ng kanyang sarili sa katawan ni Kristo, sa Iglesia ng Diyos. Hindi tayo ang naglalagay. Ito ang ginagawa ng Diyos at ito'y pagkakataon, tawag yan ay grace of God. Yan ay biyaya ng Panginoon. Bagamat tayo ay ulibong ligaw, isinangkap tayo at isinalig tayo sa tunay na puno ng ulibo. Kaya sa salita ng Panginoon, hindi tayo ang naglalagay. At kung tayo ay inilagay ng Panginoon sa kanyang iglesia, at ang kanyang iglesia inilagay niya sa kanyang daan, mahirap nating mapamuhayan ang pamumuhay na kagaya ng Panginoon, yung pagiging faithful. Saan ang galing yung salitang faithful? Nang galing sa salitang faith. Mahirap, mga kapatid, maging tapat ang isang tao na hindi siya nagkaroon ng pananampalataya kagaya ng Panginoon. Ang tawag dyan, mga kapatid, yung Christ behavior ay Christfulness. Yung kapustusan ni Kristo. Pag sinabing Kristiyano kasi, mga kapatid, pag sinabing Kristiyano, hindi na tayo dapat ang nakikita. Hindi na tayo dapat ang nakikita. Ang nakikita sa atin ay si Kristo na. Yun ang ibig sabihin ng unification of faith. Yan yung ibig sabihin, mga kapatid, ng pagkakaisa ng pananampalataya. Ang bawat nasa loob ng katawan, ang bawat kasangkap ng katawan na nasa iglesia ng Panginoon, kung gusto natin tayo ay nasa daan ng Panginoon, kailangan sikapin natin. Diyan sa Biblia, naglagay ang Panginoon ng mga lingkod, ng mga apostol, mga propeta, mga pastor, ebanghelista, guro, upang abutin natin yung pagkakaisa ng pananampalataya. Hindi pa tayo ganyan. Hindi pa tayo ganyan. Maging ang Ephesian Church, nang isulat ito ni Apostol Pablo, mga kapatid, nakikita niya, hindi ganito ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. Ano po? Nang isulat na, itong sulat na ito sa mga taga-Efeso, hindi ganito.
Ito'y isinulat niya na pinaka-goal, pinaka-mission na dapat abutin. Bakit? Sinabi diyan, karamihan sa Ephesian Church ay mga bata. Karamihan sa mga nasa iglesia sa Ephesian ay mga bata. Hindi sila nagkaroon ng attitude, ng behavior na kagaya ng Panginoon. Bakit? Sila'y mga bata. Karamihan sa atin mga kapatid, hindi na tayo bata pisikal. Pero ang ating kaluluwa, napakabubog pa. Batang-bata pa yung ating kaluluwa. Kaya kung papansinin natin, hindi pa natin abot yan. Hindi pa natin abot yan, ang sabi ng salita ng Panginoon, upang huwag tayong mapahabay. Ano yung salitang huwag mapahabay? Huwag tayong mapakanan, huwag tayong mapakaliwa. Yan ang ibig sabihin yan. Napapahabay pa tayo. Bakit mga kapatid napapahapay pa tayo? Dahil hindi pa natin nararating, hindi pa rin natin naaabot, mga kapatid, yung kapuspusan ni Kristo, yung faith of Jesus. Kaya sa salita ng Panginoon, yan ang dapat nating abutin. Yan sa salita ng Panginoon, mga kapatid, sabi niya, dahil karamihan sa aklat ng Ephesian ay mga bata ang kanilang kaluluwa. Matanda ang kanilang pisikal, pero napakabata ng kanilang kaluluwa. Kaya sa salita ng Panginoon, ang mission talaga natin, mga kapatid, pare-pareho, kung tayo ay nasa katawan ni Kristo, kailangan marating natin yung Christfulness. Yung pananampalataya na kagaya ng Panginoon, hindi tayo aatras, hindi tayo uurong, hindi tayo kakanan, hindi tayo kakaliwa. Maging si Kristo, ang sabi ng salita ng Panginoon, tapat siya. Faithful siya. May nakakakita man o wala. May nagbabantay man o wala. Yun yung matured. Di mo kinakailangan bantayan. Di mo kinakailangan utusan. Di mo kinakailangan manduhan. Yan ang matured. Tayo nangangailangan tayo ng pagsubaybay. Nangangailangan tayo ng pag-iingat ng iba. Hindi tayo mga matured. Kaya kung papansinin natin, pero ito ang misyon ng iglesia. Kung tayo ay nasa loob ng iglesia, lahat tayo, mula sa akin, mga kapatid. Kasi alam nyo mga kapatid, kung ganito na, secure na ang ating pong kaluluwa. Sigurado na ang ating kaluluwa. Mayroon ng katiyak at katatagan yung ating kaluluwa na hindi tayo mapapawalay at hindi tayo mawawala sa Panginoon. Kaya sa salita po ng Diyos, mga kapatid, kailangan na tayo po ay magkaroon ng pananampalataya na kagaya ng Panginoon. Para wag tayong maging bata, para wag na tayong maging bata. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi ganyan, ganito ang babagsakan natin. Basahin natin sa aklat ng Galatia. Kung hindi ganyan, ano ang babagsakan natin? Nagpa-umpisa tayong espiritual. Babagsak din para tayo sa pagiging makalaman. Bagsak sa pagiging makalaman. Nasa daan pa ba ng Diyos ang ating iglesia? Nasa daan pa po ba ng Diyos ang ating iglesia? Wala na po. At para maiwasan natin yan, mga kapatid, kinakailangan natin magkaroon tayo ng pananampalataya, ng kagaya ng sa ating pong Panginoon. Kasi mga kapatid, yan sabi ng aklat ng Panginoon, nag-umpisa tayo. Ang ganda-ganda ng umpisa natin, pero sa katagalan din ng panahon, doon din pala tayo uuwi. Humakbang tayo sa daan ng Panginoon, yung pala ay kakaliwa tayo, yung pala ay kakanan tayo, maigi pa, hindi na tayo nag-umpisa. Mas malaki pa ang parusa ng Diyos sa atin. Tama ang sinabi ng salita ng Panginoon. Pagkatapos nating matuto ang salita ng Diyos, iniwanan din natin. Iniwanan din natin. Bakit natin iniwanan? Mga kapatid, hindi natin narating Habang tayo ay nag-uumpisa, mga kapatid, maliit pa lang ang ating nararanasan. Pero habang tayo ay tumatagal, patindi ng patindi yung ating mararanasan. Patindi ng patindi ang ating mararanasan. Kaya kinakailangan marating natin. Tayo ay napapahapay. Tayo ay napapakaliwa. Tayo ay napapakanan. Ang dahilan nga po, mga kapatid, hindi pa tayo ganito. Karamihan sa atin, bata pa ang ating kaluluwa. Bata pa ang ating kaluluwa. Hindi naman lahat, mga kapatid, sa loob ng iglesia ay mga bata. Mayroon din medyo nakakaangat-angat ang spiritual. Sa church, mga kapatid, hindi lamang puro matured ang nasa loob ng iglesia. Hindi puro matatag. Hindi puro naman mahihina. Mayroon dyan, mga kapatid, magkakaiba ang level, magkakaiba ang estado ng ating kaluluwa. Pero ang ating goal
ang ating goal pare-pareho na ating dapat marating ay yung pagkakaisa ng pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ni Kristo. Ang pananampalataya ni Kristo hindi napaatras. Kahit kamatayan, kahit ano pa ang maranasan, hindi siya napaatras, hindi siya napakaliwa, hindi siya napakanan. Mga kapatid, ito ang ating sagot. Marating natin ang pananampalataya ng kagaya ng sa Panginoon. Tama ang sinabi ng mga alagad. Maging ang mga last study natin dito, ang panalangin ng mga alagad, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Kasi sila mga kapatid, hindi pa ganon. Hindi pa sila ka-level ng Panginoon. Hindi pa sila kapantay ng Panginoon. Ang sabi nila, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Kung makikita natin, bata ang ating kaluluwa, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Dapat nagsisikap tayo na ating marating ito. Sa Biblia, mga kapatid, may bababasa tayo sa aklat ng Romans. Basahin natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng Romans chapter 14. Ito yung makikita natin, mga kapatid, sa loob ng church. 10, hindi lang po magparami. Ang misyon natin, hindi lang magparami. Useless ang marami tayo. Bulok naman pala yung loob. Pero kung sa una ay maganda, time will come, mabubulok din. Amen. Kapag hindi narating ang kapananampalataya ng kagaya ng Panginoon, time will come. Kasi ang tao, mga kapatid, ang tao sa una yan. Sa una, napakasidhi ng kanyang pagsunod sa Diyos. Sa mga mararanasan na yan, yun mo na siya makikita. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Parable of the sower. Napakaganda ng umpisa sa una. Mga kapatid, anong nangyari pagkatapos ng maraming mga panahon, mga karanasan, doon nakikita, mga kapatid. Marami tayong mararanasan. Kaya dapat ay marating natin. Basahin natin ang aklat ng Roma sa chapter 14. Ganito ang sinasabi po sa salita ng Panginoon. Ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. O sino na po bang malakas dito? Sa church, ang tawag sa church ay spiritual hospital. Ito ay yung pagsibir ang kalagayan, ina-ICU. Ang tawag doon, kina-quarantine. Kinukulong. Diyan sa mga kapatid sa ospital, mayroong mayroong mga room dyan na ang magkakasamang sakit ay yung mga nakakahawa. Kaya sa salita ng Panginoon sa church, gano'n din. Kaya sa salita ng Panginoon sa church, mayroon dyan na malalakas ang pananampalataya. Mayroon din dyan mahihina. Sa church, gano'n eh. Kaya kung papansinin natin, kung bakit sinabing abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya. Kung ikaw ay bata, dapat marating mo yung pagiging mature, yung pagiging may edad mo sa iyong kaluluwa. Basahin natin sa aklat ng Roma, mga kapatid, makikita natin yung trabaho at gawa ng Panginoon dito. Makikita natin yung tulong na ginagawa at gagawin ng Diyos sa atin dito. Sabi ng verse 2 ay ganito, may tao na may pananampalataya na makakakain ng lahat ng bagay. May mga tao, mga kapatid, kahit anong salita ng Diyos ang ipakain mo sa Kanya, kaya niyang tanggapin. Meron naman, mga kapatid, may tao na wag lang siya makarinig ng mga masasakit na salita, hindi niya kaya yun. Wag mo siyang sasawayin. Wag mo siyang paaalalahanan. Wag mo siyang ibababa, hindi niya kaya yun. Mahina yung kanyang pananampalataya. Hindi niya kayang kumain ng lahat ng uri ng pagkain. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Pero sana, dumating ang panahon at pagkakataon ng lahat ng uri ng pagkain ay kaya nating kainin. Hindi lang yung mga salitang nakapagpupuri sa atin. Amen. Hindi lang yung mga salitang nakakapag-uplift sa atin, kundi yung mga salitang nakakakorek sa atin. Ang katunayan na mahina pa ang ating kaluluwa, hindi natin kayang tumanggap na mga saway. Hindi natin kayang tumanggap na mga paalala, na mga reminders sa mga review. Hindi natin kaya. Ang katunayan na mahina pa tayo. Huwag tayong pagsasabihan, mga kapatid. Mga kapatid, ganon yung kaluluwa. Marami sa loob ng iglesyang ganon. Marami. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos eh. Anong gagawin natin? Mga kapatid, itatanggi ba natin ito? Di wala tayo sa daan ng Diyos. Nananalamin tayo, mga kapatid, hindi para tayo magpunahan. Hindi po, ako rin, marami rin po akong dapat alisin sa akin. Pero, ganito dapat ang ating objective. Lahat pare-pareho tayo, magsikap tayo. May ginagawa ang Diyos, may misyon ang Diyos sa atin. May misyon ang Diyos sa atin. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin.
Yung mga tao ang kaya niya lang kainin gulay, sana dumating ang panahon na kaya niyang kumain ng mga matitigas sa pagkain. Ang problema, mga kapatid, hindi lang sa atin, maging sa mga churches ng New Testament, sa Ephesians, yung iglesia sa Jerusalem, mga kapatid, yung mga iglesyang naitayo ni Apostol Pablo, ganun ang kanilang kalagayan. Majority, ganun ang kanyang kalagayan. Hindi lang ang Corinto, ang Ephesians, ang Galatian, at karamihan ng mga churches na naitayo ni Apostol Pablo, ganyan ang kanilang kalagayan. Maging ang iglesia sa Jerusalem. Kaya sa salita ng Panginoon natin, yung faith of Jesus, yung Christfulness, Paul, mga kapatid, hindi pa ganyan ang kanyang kalagayan. Nung sinabi niya, at sinulat niya ang Philippians chapter 3, sabi niya, hindi ko inaaring inabot ko na. Hindi ko inaaring inabot ko na, kundi ako'y nagpapatuloy. Sinong matured na dito? Matured na po ba tayo? Hindi pa nga tayo matured, humihinto tayo. Kumakaliwa tayo, Ano mangyayari sa ating kaluluwa? Ano mangyayari sa ating kaluluwa? Walang mararating ang ating kaluluwa. Apoy ang mararating ng ating kaluluwa pag gano'n. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos na abutin natin ay yung pagkakaisa kagaya ng pananampalataya ni Kristo upang tayo maging kagaya ng ugali ni Kristo. Ang ugali minsan natin, mga kapatid, nakikita ay yung dragon, leon, nagkakagata, nagsasakmala. Yon ang resulta pag hindi tayo nakabot sa pagkakaisa ng pananampalataya. Hindi kasi pwede, mga kapatid, na hindi tayo magkakasakitan. Hindi po pwede na hindi tayo magkakaroon ng mga grudge sa isa't isa. Hindi pwede. Magkakaroon tayo ng mga misunderstanding, magkakaroon tayo ng mga kapatid, hindi pagkakaintindihan. Pero hindi tamang tayo nagagantihan. Hindi tama yun. Lalo kung lalala yung sakit natin. Lalong lalala yung sakit natin. May sakit na tayo, dinadagdagan pa natin. Mga kapatid, lalong lalala ang sakit natin. Kayo po ang magsabi kung hindi. Ipinapakita lalo natin sa demonyo yung nasa loob natin. Di lalo tayo, mga kapatid, pag nasa harap ka ng kaaway, lagi kang nakakover. Baka itutamaan ng isang uppercut ka ng makabama. Mga kapatid, ganyan sa salita ng Panginoon. Kaya hindi lahat ng salita ng Diyos na gusto nating marinig, yun ang maririnig natin. May mga tao, mga kapatid, ang gusto niyang marinig yung mga nakakapuri sa Kanya. Sa church natin, hindi ganon. Sa church natin po ay hindi ganon. Sa iglesia ng Diyos ay hindi po ganon. Expect tayo, inaasahang salita. Ay sa salita ng Panginoon, ganito ang ating kalagayan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, may tao na may pananampalataya na makakakain ng lahat ng bagay. Ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. Winawalang bahala ba natin o dinidisregard ba natin sila? Winawalan ba natin sila ng kabuluhan? Hindi. Tayo ay naandito hindi para maghusgahan. Narito tayo para hindi magkundiman sa isa't isa. Hindi tayo maghatulan sa isa't isa. Makita natin yung totoong kalagayan natin at tayo ay mag-reformang pare-pareho. Yan ang trabaho natin. Kasi ang iglesia ang ganon. Kung iglesia ng Diyos sa sumisira, wala po. Bagamat minsan, ang pakiramdam natin sa atin yung salitang iyon. Mga kapatid, wala naman. Sino ba nakakakilala sa atin? Ang di po ba'y Diyos? Di naman tayo kilala ng tao. Kilala tayo ng Diyos. Itong salita po bang ito? Kanino po ba ito? Sa tao po ba ito? Sa tao. Ito'y sa Diyos. Kung ito'y sa atin, tanggapin natin. At magpasalamat tayo. Pero kung hindi sa atin, huwag natin tanggapin. Yan, ipagpasalamat natin. Mahal tayo ng Diyos. Gusto lamang ng Panginoon marating natin ang pananampalataya at pag-uugali na kagaya ni Kristo. Kasi pag hindi nag-appear sa atin yung ugali ni Kristo, hindi tayo Kristyano. Nakita ang ugali ni Kristo sa atin, mga kapatid, hindi tayo Kristyano. Basahin natin ang salita po ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 3. Ganito ang ating mababasa sa salita po ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Patapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ay nababago tayo ng gayong larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian
gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Ang tinitingnan natin, mga kapatid, pag tayo nag-aaral, buhay ko po ba? Buhay ba ng mga preacher natin dito? Hindi po. Ang tinitingnan natin pare-pareho, yung buhay ni Kristo. Amen? Ang tinitingnan natin lahat dito, yung pananampalataya ni Kristo na dapat nating marating. Hindi yung kagaya ng pananampalataya ni Pastor. Gusto kong magkaroon ng pananampalataya kagaya ni Pastor. Ang pananampalataya ni Pastor ay maliit lang. Ang pananampalataya ni Jesus, mga kapatid, yan yung dapat nating abutin. Kaya sa salita ng Panginoon, pag tayo tumitingin, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, huwag nating iisipin, mga kapatid, na tayo po'y pinasasaringan, pinatatamaan. Hindi po. Ang salita ng Diyos, pag ikay nasa loob ng iglesia, ikaw ay tutulungan ng Panginoon para magkaroon tayo ng pare-parehong ugali, pamumuhay ng kagaya ng sa Panginoon. Sabi sa salita ng Panginoon, ang tinitingnan natin ay kaluwalhatian ng Panginoon. At kung tayo tumitingin na totoo sa kaluwalhatian ng Panginoon, ito ang magbabago sa atin. Ano ibig sabihin, mahihiya ka? Mayroon akong nabasa isang araw na ako'y nasa surko. Sabi dun sa nabasa ko, people in our society are very careful. Ang tao, mga kapatid, ng pananampalataya, wala siyang pakialam. Kahit masaktan niya ang Panginoon. Pero pag tumitingin ka sa kaluwalhatian ng Panginoon, mahihiya ka. Pag tumitingin ka sa kaluwalhatian ng Panginoon, mahihiya ka. Amen. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon eh. Pag tayo tumitingin sa Biblia, makita natin ang ugali ni Kristo, makikita natin at may kukumpara natin ang ating ugali, dapat lang tayo mahiya. Kung hindi tayo mahiya, tayo ay walang hiya. Sa salita ng Panginoon, mga kapatid, kaya napakahalaga nito. Hindi ko rin dati masyadong naiintindihan ito at nauunawaan. Pero kailangan nating palang maunawa ang pare-pareho. Ang taong hindi ganito, mga kapatid, hindi po maliligtas. Hindi ganyan, hindi po maliligtas. Siya'y papahapay-hapay. Mga kapatid, wala siyang fairness. Gusto niya sa Diyos, gusto rin niya sa mundo. Gusto niya maligtas, gusto rin niyang gawin ang kanyang sariling kalooban. Hindi po maliligtas yung gano'n. Kaya sa salita ng Panginoon, yung pananampalataya na kagaya ng sa Panginoon ang ating abutin. Yung maturity ng ating pong kaluluwa. Kasi kung hindi, mga kapatid, sa katagalan ng panahon, pauwi din tayo dito. Tama ang sinabi ng salita ng Panginoon. Kaaalis lang natin sa sanlibutan, babalik na naman tayo uli. Aalis lang natin sa sanlibutan, babalik na ulit tayo sa sanlibutan. Bakit tayo bumalik? Hindi kasi natin narating ito. Hindi natin naabot. Yan ang sinabi ng salita ng Panginoon. Hindi natin totoong nakilala ang Panginoon. Hindi natin totoong naabot ang kalagayan ng Panginoon. Yun ang katotohanan. Babalik at babalik tayo. Kaya tama si Gary D. Babalik ka rin. At babalik ka rin. Yun ang sabi ni San Agustin. Pag hindi natin narating ito, at paano tayo makakarating, mga ating kakaunti ang panahon natin para sa ating kaluluwa? Mas mahalaga sa atin ang mga bagay ng mundo. Kung ang lakbayin mo, halimbawa, mga kapatid, mag-start ka sa Manila hanggang dito, isang araw ka lang naglalakbay, sa isang linggo, mararating mo ba agad? Mararating mo po ba agad? O sa isang araw, ilang oras ka lang naglalakbay, tapos the rest na, magpapahinga ka na, hihinto ka, titigil ka na. Mararating po ba natin? Hindi natin mararating. Hanggang abutin natin ang kapuspusan ni Kristo. Hanggang abutin natin. Ibig sabihin ng salitang, hanggang abutin, hindi ka dapat humihinto. Hindi ka dapat tumitigil. Hindi ka dapat kumakaliwa at kumakanan. Paano mo maaabot? Ikaw ay humihinto at tumitigil. Yun ang sinasabi natin, mga kapatid, kahapon. Kakaunti pa lang ang ating naranasan. Kakaunti pa lang ang ating naranasan. Hindi pa tayo nagbububo ng dugo. Salita pa lang ang ating napapakinggan. Offended na tayo. Lalo kung tayo sapukin, sampalin tayo. Sinabi ng Biblia, pag sinampal ka, sa kanan, ibigay mo pang kaliwa mo. Salita pa lang yan. Salita pa lang, hindi mo kaya. Bunutan mo rin ng bahid. Bunutan mo ng balisong. Ano away na to? Lumalabas yung dating ugali natin. Kasi hindi natin nararating ito. Hindi gumagaling yung ating kaluluwa. Mga kapatid, kailangan nating abuting pare-pareho. Yan ang sabi ng salita, hanggang abutin. Ano yung salitang hanggang abutin? Dapat hindi ka humihinto, dapat hindi ka tumitigil. Yan ang sabi ng Panginoon kay Lot sa pamamagitan, huwag kang lilingon, huwag kang hihinto, magpatuloy ka, baka ikay mamatay. Ang lahat ng hihinto, mga kapatid, titigil ka, kaliwa ka, kanan, mamamatay. Salita po ng Diyos yan. Ang church ba natin pumapatay? Hindi, yung tao mismo ang pumapatay ng kanyang kaluluwa.
Ang ibinibigay ba natin mga resita dito, mga kapatid, gamot ay pumapatay? Ang naririnig ba natin salita ng tao, salita ng Diyos? Mga kapatid, napakahalaga sa atin. Kung gusto natin tayo ay nasa iglesia, nasa daan ng Diyos. Huwag yung iglesia nasa ilan, ha? Old Testament po yun. Yung iglesia nasa ilan. Salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lang yung salita kasing ilan. Mga kapatid, hindi conformate yan ang pangalan sa Biblia. Yan na yan. Mayroon na ba tayong ugali na kagaya ni Kristo? Mayroon na ba tayong misyon na kagaya ni Kristo? Ang tao, mga kapatid, na ang kanyang minimisyon, sarili lang para sa Panginoon. Kaya sa salita ng Panginoon, yung faith of Jesus, yung paniniwala, at pag tayo ganyan, magkakaroon tayo ng faithfulness. Magiging tapat tayo sa Diyos. May nag-uutos man o wala. May nananaway man sa atin o wala. May nagtutulak man sa atin o wala. Pinupuri ka man o ikay sinasaway. Itinataas ka man o ikay itinababa. Mga kapatid, yung mga taong yun, hindi po spiritual. Ang dahilan, ito. Nararating ito, bata. Umalik tayo dito. Yung unification of faith, mga kapatid, magkaroon tayo ng behavior na kagaya, yung Christfulness, yung kagaya ng sa ating Panginoon. Basahin natin pare-pareho. Lahat tayo, mga kadwang tayo may Biblia. Nandito tayo para hindi po tayo, mga kapatid, magbulahan. Nandito tayo para tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Basahin natin pare-pareho sa 1 John chapter 2. Ganito ang mababasa natin sa salita po ng Panginoon sa aklat ng unang Juan, sa kabanata 1 ang talatay 2. Ganito ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Verse 2. Pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos, dahil dito'y nalalaman natin tayo'y nasa kanya. Verse 6. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat di namang lumakad gaya ng nilakad niya. Nandun tayo sa nilakad ng Panginoon. Nandun tayo sa daang nilakad ng Panginoon. Ang tao lamang na totoong nakakilala na sa Panginoon. Sabi diyan sa kanyang salita, kung sinasabi ng tao na siya'y nakakilala na sa Panginoon, dapat din siyang lumakad kagaya ng inilakad ng Panginoon. Kailangan din, mga kapatid, na mamuhay tayo na kagaya ng itinamuhay ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng Pilipos 1, verse 27. Pag-aral tayo ng salita ng Panginoon para yung ating buhay ay maisentro natin sa Ebanghelyo. Maisentro natin yung ating buhay sa Ebanghelyo. Mag-aral tayo. Sabi niya, huwag mahiwalay sa atin ang salita ng Panginoon at ang ating pamumuhay ay maayon lamang sa kanyang mga salita. At makikita natin, mga kapatid, yung pamumuhay na ayon sa kanyang salita, matitibay sa inyong kaluluwa at nagsisikap sa pananampalataya sa iba. Ganito. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, kailangan nating marating. Kailangan nating marating. Ang isang tanong natin, paano natin mararating? Paano natin maaabot pananampalataya na kagaya ng sa Panginoon. Hindi pa tayo ganun. Sinabi nga natin, mga kapatid, karamihan sa atin mga bata. Karamihan sa atin ay mga immature. At alam nyo, mga kapatid, pag-aaralan natin kung ano ang magiging problema sa church kapag mga immature. Makikita natin, nabanggit na kanina, dadaanan tuloy natin. Para makita natin kung totoo nga ba sa salita ng Panginoon. Kung ito'y nangyayari sa atin. Kailangan nating maabot, mga kapatid, kahit pa paano, unti-unti. Hindi man natin magawa ng instant. Ang pag-abot sa pananampalataya na kagaya ng sa Panginoon, kailangan natin, mga kapatid, kailangan natin ng may maranasan tayo. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Dito sa aklat ng Mateo sa chapter 4. Ito ay ang karanasan ng Panginoon doon sa ilang. Yung karanasan ng Panginoon sa ilang. Ang sabi ko sa salita ng Panginoon, sa aklat ng
Matthew sa chapter 4, verses 1 to following. Nang magkagayon inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya ay makapag-ayon ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Ito yung wilderness experience ng Panginoon. Bago siyang magministeryo, mga kapatid, dumaan siya sa wilderness experience. May naranasan siya na nagpatatag at nagpatibay ng kanyang pananam. Hindi pwede, mga kapatid, na titibay na at mararating na agad natin ang kagaya ng pananampalataya ng Panginoon na wala tayong gagawin at wala tayong mararanasan. Hindi po pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon. Gusto mo ang pananampalataya mo na kagaya ng sa Panginoon na wala kang gagawin at wala kang mararanasan. Bago narating ni Kristo ang kalagayang iyon, marami siyang mga pinagdaanan. Marami siyang pinagdaanan. Alala ko yung sinabi ni Kibuloy. Bago daw siya naging ganun, may naranasan siyang 5 taon sa bundok. Hindi ko alam mga kapatid kung saan bundok yun. Mga kapatid, at yung Davao na yun, ngayon ang bagong Jerusalem. Sinabi niya yun, mga kapatid, Kung papansinin natin sa salita ng Panginoon, mga kapatid, mayroon tayong dapat maranasan. Hindi ko sinasabing tama yung kanyang sinabi. Hindi ko sinasabing tama yung kanyang sinabi, yung kasi ang narinig ko. Sinasabi rin yung salita ng Panginoon, mga kapatid, si Kristo, bago siya naging ganito, at sa Ama, ay may naranasan siya. Yung mga nararanasan natin ang nagsasala sa atin kung tayo tapat o hindi. Yung nararanasan natin ang magsasabi kung tayo ay tapat o hindi. Kaya kailangan tayong maranasan. Mararanasan tayo at ang mararanasan natin hindi po positibo sa laman. Hindi po, mga kapatid, masarap sa laman ang mararanasan natin. Dito ang naranasan ni Kristo ay mapait at masakit. Hindi pwedeng lalakas tayo, lalago tayo na hindi po, mga kapatid, hindi po negatibo ang ating mararanasan. Hindi po pwede na lalago tayo na hindi negatibo ang ating mararanasan. Hindi po, mga kapatid. Kaya dito sa salita ng Panginoon, kung ang gusto ng tao, lumago ang kanyang espiritual, ang gusto niyang maranasan, puro masarap sa kanyang laman, puro positibo ang naririnig niya, mga kapatid, puro positibo ang kanyang nararanasan, hindi po mararating ng tao yun, mabubulok yung tao. Mga kapatid, kaya kung papansinin natin, napakahalaga na marating natin yun. Maabot natin pare-pareho. Kasi sa church tayo, kaya sinasabi sa salita po ng Panginoon, dapat tayong lumakad kagaya ng sa Panginoon. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, kahit tayo walang makain na, hindi mo ipagpapalitan yung kaluluwa. Amen. Ganun yung taong tapat. Hindi mo ipagpapalit ang iyong kaluluwa. Diyan, mga kapatid, si Kristo nangangailangan. In 40 nights siyang hindi kumakain. Hindi siya, mga kapatid, umiinom, hindi siya kumakain. Nung siya inalukan, sabi niya, kung talagang ikaw ang Diyos, gawin mo ito. Malaya naman tayong gawin ang lahat ng bagay. Pero ang ating mga pasya at mga desisyon ang nagpapakita kung sino tayo. Kristo, mga kapatid, si Kristo, nakita natin dyan. Kahit siya'y nangangailangan, kahit siya'y nahihirapan, nagugutom siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi, hindi siya kumakain. Kinagat ba niya ang pain ng dyablo? Sinunggaban ba niya ang pain ng dyablo? Ang taong sumusunggab sa pain ng dyablo, hindi po maaabot ang kinaabutan ni Kristo. Hindi po niya maaabot ang kinaabutan ni Kristo. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya kinakailangan, mga kapatid, marating natin ang ugali at pamumuhay na kagaya ng sa Panginoon. Nararamdaman, nararanasan. Kahit masakit, kahit wala tayo ng mga bagay sa mundo, kahit tayong magutom. Si Kristo, mga kapatid, hindi niya si Esau lang ang gumawa. Si Esau lang ang gumawa. Hindi si Esau Kristyano. Hindi mahalaga sa kanya ang kaluluwa. Ang gagawa nun, mga kapatid, hindi mahalaga ang kanyang kaluluwa. Hindi mahalaga ang kaluluwa sa taong gagawa nun. Araw, bagamat nasa loob ng iglesia, ilalabas din siya ng Diyos. Ilalabas din siya ng Diyos. Mahalaga sa kaluluwa. Sa church, mga kapatid, mahalaga ang kaluluwa. Ipagbibili ang iyong kaluluwa sa isang, ipagbibili ang iyong kaligtasan sa pakinabang mo sa laman. Yan ang sabi ko ng salita ng Panginoon. Si Balaam din, yun, ang gumagawa at gumawa. At marami ang sumunod sa daan ni Balaam. Sa pakinabang sa laman, hindi nila nakita ang
ang negatibo sa kanilang kaluluwa. Hindi nila nakita at napansin yung kasasadlakan ng kanilang kaluluwa, bagamat makinabang ang kanyang laman. Hindi niya nakikita yung pinsala sa kaluluwa. Lalo ngayon, mga kapatid, lindol dito, lindol doon. Kita natin yan, mga kapatid. Tapos yung tao, hindi asikasuhin ang kanyang kaluluwa. Lilindolin ka ng Diyos. Kapatid, ano? At salamat sa Panginoon, may mga ganyan. May mga ganyan na nagpapaalala sa atin, mga kapatid, ano? Ang buhay natin dito sa lupa, hindi natin tiyak. Hindi natin tiyak. Paano kung tayo kunin ng Diyos na tayo bata? At hindi lang bata, kung tayo sickful, categorize, masasabi, ang isang kaluluwa ay immature. Ang tagal-tagal mo na sa pagiging Kristiyano kuno, yung prinsipyo natin hindi nababago. Yun yung immature. Ang tagal-tagal na. Pinakamalaking problema ng tao, emosyon. Anong pinakamalaki? Ang problema ng tao ay emosyon. Ang kapatid, lahat ay mayroong emosyon. Pero sa tao, mga kapatid, na dumalago ang espiritual, hindi natin pinapagana ito. Natin pinagahari, pero nga ako narinig na sinabi ng isang tao. Kaya nga inilagay ng Diyos yung isip sa taas. Kaya nga inilagay ng Diyos yung isip sa taas para siya ang maghari at manguna. Hindi yung damdamin ng tao. Ano pag tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon? Mga kapatid, gumagana ba yung ating damdamin o yung ating unawa? Gumagana ba ang ating galit, yung emosyon natin? Yung resistance natin, yung objection natin? Mga kapatid, kung ganon, ang ating pong response sa salita ng Panginoon, hindi talaga tayo. Ang salita ng Diyos ay espiritual at tatanggapin lang ito ng mga espiritual. Ang taong ayon sa laman, hindi tumatanggap ng ayon sa espiritu. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ang taong hindi ayon sa espiritu, kahit salitain mo pa yung salita ng Diyos, kahit ipaunawa mong napakaliwanag, with verses, with precise explanation, ang taong hindi pa rin tatanggap. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ito yung kailangan natin marinig. Hindi pa ako ganito. Napakalayo pa. Pero mayroong biyaya ang Panginoon. Mayroong grace, may pagkakataon tayo, mga kapatid. Hanggat hindi dumadating ang tribulation, hanggat hindi dumarating itong mahigpit na mararanasan natin, na ipaparanas ng Diyos hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo, ay binibigay ng Panginoon sa atin. Hanggang sa abutin. Hanggang sa abutin. Basahin natin ang salita po ng Diyos, mga kapatid, pari-pareho. Sa aklat ng 2 Peter chapter 3. Natin sa ikalawang Pedro, kabanata 3, ang talatay 9. Ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpalibang itinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhon sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi gusto ng Diyos, mga kapatid, ang tao ay mapahamak. Bagamat ang dami pong napapahamak. Dami pong mapapahamak, yung iba ay nasa loob ng iglesia. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Kung babasahin natin, mga kapatid, sa aklat ng Revelation chapter 8. Kung babasahin natin sa Revelation chapter 8, mga kapatid, ang dami Kristiyano dyan nahuhulog. Yung mga iglesia, 3 bahagi ng mga sasakyan, mga kapatid, ang mawawalat. Yung karamihang mga leader, mga kapatid, masusunod. Yung karamihang member, mawawala. Bakit hindi po narating yung pananampalataya na kagaya ng sa Panginoon? At hindi pwede na marating natin yan na puro positibo ang ating pong nararanasan. Hindi po pwede. Si Kristo mismo anak ng Diyos yan. Si Kristo mismo na yan. Ang kanyang naranasan, mga kapatid, ay mahigpit. Kanyang naranasan ay hindi po simple bago niya narating yan. Sabihin natin ang salita po ng Diyos, mga kapatid, sa aklat ng Hebreo. Ganito ang mababasa natin sa salita ng Panginoon sa aklat ng Hebreo sa chapter 5, verse 7 hanggang 8. Sa aklat ng Hebreo sa chapter 5, verses 7 and 8. Ganito ang sinasabi, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing at sumisigaw ng malakas na lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tinis. Ang totoong pagsunod, mga kapatid, ang totoong pagsunod ay mayroong tinitiis. Amen. Ang totoong pagsunod ay maraming tiisin.
Yan ang sabi ng aklat ng Malakias chapter 3, verse 8. Sabi niya, anong gagawin natin? Susunod tayo sa Diyos tapos iiyak tayo. Mga hahapis tayo sa ating pagsunod. Kasi ang totoong pagsunod sa Diyos, mga kapatid, ay hindi po masarap sa laman. Mapait sa laman ang pagsunod at pagtalima sa Panginoon. Pero mayroong nagaganap, mayroong nangyayari doon sa ating kaluluwa. May nadidevelop sa ating pagkataong pangloob. Nahuhubog sa atin si Kristo. Amen. Nahuhubog sa atin si Kristo. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Nahuhubog sa atin si Kristo. Hindi yung tayo ang nakikita. Hindi yung tao ang nakikita. Hindi yung dating ugali natin na nakikita. Napakalagang marating natin ito. Si Kristo, kung bakit niya narating yon, hindi simple ang kanyang pagsunod. At hindi sunod-sunuran lang yun. Hindi po liberal na pagsunod yun. Susunod ka kung kailan mo nga gusto. Dapat, mga kapatid, ang pagsunod natin hindi sa ating timetable. Hindi po sa ating kung kailan tayo susunod. Pag ayaw natin, hindi tayo pwedeng pilitin. Mga kapatid, di ganun ito ang pagsunod. Ayaw mo man, dapat kang sumunod. Yun ang tama. Naalala ko yung parable of two sons, yung talinagan ng dalawang anak. Ang sabi doon ng ama, anak, pumunta ka sa lupain natin. Mag-araro ka doon, magbukid ka sa ating ubasan. Sabi niya, ayaw ko. Yung isa sabi niya, anak, pumunta ka sa ubasan natin, magtrabaho ka doon. Opo. Yung isa, pagkatapos siyang masabi na, ayaw ko po, narealize niya mali ang kanyang sinabi at mali ang kanyang gagawin. Ang ginawa niya, pumunta siya. Tanong doon, sino ang kinalugdan ng kanyang ama? Kahit ayaw mo, ginagawa mo. Kahit ayaw mo, ginagawa mo. Mas yun, mga kapatid, ang may punto sa Diyos. Kahit ayaw mong gawin dahil pinagagawa ng Diyos, kailangan mong gawin. Yun yung sakripisyo. Mga kapatid, hindi po mahirap maabot natin. Sunod sa daan ni Kristo. Paano mo mararating ang narating ni Kristo kung hindi ka susunod sa kanyang daan? Napag-aralan natin doon sa second session natin kahapon sa magitan ni Brother Edwin, yung daan na kay Kristo. Kay Kristo. Kaya bago mo marating ito, kung ano ang dinaanan ni Kristo, dapat yung daanan. Nating daanan. Sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon at ang alagad sa kanyang guro kung ano ang ginawa sa Panginoon, kaya hindi nang gagawin. Alam niyo po si Satanas, pag tayo nangangailangan, ang daming iaalok dyan. Pag nagugutom ka, ang daming pagkain. Alam niyo ako, napaka-careful ko sa pagkain. Pasensya kayo mga kapatid, basta-basta ako kumakain po ngayon. Kain po ako ng bawal, ako rin yung sasaktan. Ako rin yung na-apektuhan. Pagkamat masarap, minsan nag-centralize ko kami, may nagbigay na kapatiran ng manok na pininyahan. O sana kumain, naamoy ko yung amoy ng pinya. Mga kapatid, kumain ako. Ilang araw po akong nagsakripisyo. Mula na sabi ko kahit alakin ako. Basta-basta ako kumakain. Kaya mga kapatid, ako rin ang maapektuhan. Ako rin ang mahirapan. Ganun din tayo, hindi lahat ang inaalok sa atin ni Satanas susugaban natin. Kahit yan pa ay masarap. Ano po sa pag-i-effort niyo, mga kapatid. Kasi sana kayo, ang pagkain ko po kasi ay iba yung pagkain ko kasi. Bawal kasi sa akin po yung mantika. Kailangan may susundan para may sumunod. Ipinakita ng Panginoon sa atin na dapat nating sundan. Ng Panginoon na dapat nating sundan. Tapos pag tayo na andyan, sinasabi natin gusto nating sumunod. Kapatid, pag nararanasan na natin yung negatibo dahil sa pagsunod, kumakanan tayo, kumakaliwa tayo, iwan natin ng Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga sa ating marating natin. Huwag tayong huminto, huwag tayong kumanan, huwag tayong kumaliwa. At kung ano ang naranasan ng Panginoon, hayaan lang natin. Hayaan lang natin hanggang mahubog ang Panginoon sa ating mga ugali. Hanggang mahubog sa atin ang ugali ni Kristo. Ang tawag sa atin, tupa. Tayo ay minsan may mga mood tayo na ang ating mood. Yung mga babae daw, pag mayroong monthly visitor, ay lalo pag nagkakaedad na, ang kanilang ugali ay hindi maganda. Hindi maganda ang mood. Hindi po applicable sa Kristiyano yun. Wala bang Espiritu Santo? Hindi po applicable sa mga Kristiyano yun. Ang ugali natin kagaya ng sa Panginoon dapat. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, alam niyo, pag hindi po ganon, ito ang mangyayari sa atin. Basahin natin, mga kapatid, sa aklat ng Panginoon, 1 Corinthians chapter 6. Kapag ang ating ugali ay hindi kagaya ng ugali ng Panginoon, ito ang mangyayari. Sa 1 Corinthians chapter 6, ganito ang ating mababasa.
salita ng Panginoon, ang sabi diyan sa verse 5 hanggang 8. Sabi niya, sinabi ko ito sa inyo upang manghiya kayo. Ano diya't at wala baga sa inyo na isa mang marunong makapagpayo sa kanyang mga kapatid. Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisasampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang na sa inyo na kayo-kayo ay magkaroon ng usapin. Minsan tayo, hindi kasi natin minsan maiwasan. Minsan sa ating kapatid nagkakaroon tayo ng mga misunderstanding. Ang masama nito, ganito. Halimbawa, nagkaroon kayo ng mga misunderstanding. Pati yung mga taong nasa labas nakakaalam ng inyong mga misunderstanding, ng inyong pag-aaway at full society alam. Mga kapatid, hindi po tama yun. Ay dahilan ng pagiging immature ng isang tao. Kasi ito mga kapatid, makikita natin sila mismo nagbabanatan sila eh. Kapatid sa kapatid at ang isa pa mga kapatid, nagbabaranggayan sila. Magkakapatid nagbabaranggayan. Kaya kung papansinin natin mga kapatid, yan ang malaking problema. Ano sira ang church? Pati ang pangalan ng Panginoon damay. Oh. Ano mga kapatid, mahalaga po ba ito? Hindi. Pati yung mga leader, nasisira sila, mga kapatid. Nagtatayo nga tayo, mga kapatid, sinisira na, nawawala naman, mga kapatid, Ang dahilan ay yung mga ugali natin hindi nababago. Kasi natin, mga kapatid, pinapahalaga ng kaluluwa. Tama lang siguro, mga kapatid, hindi kasi natin maiwasan magkaroon tayo ng mali sa ating kapwa. Pero ang mali ay ganito, hindi tayo mag-unawaan at hindi tayo magpatawaran at buong mundo pa nadadamay. Ito nga sa salita ng Panginoon, isang kamalian sa inyo na kayo magkaroon ng usapin sa isa't isa. Lalo mga halimbawa, magkapatid tayo sa espiritu, magkakapatid pa tayo sa laman. Huwag sanang ganun. Huwag yung ganun, mga kapatid. Huwag po yung ganun. Lalo kung tayo ng spiritual na tao. Kung may taong nakagawa sa atin ng pagkakamali at pagkukulang, anong gagawin natin? Kagaya ng ginawa ng Panginoon. Kagaya ng ginawa ng Panginoon. Yun ang dapat. Minsan kasi, mga kapatid, nagbabasa ko sa Facebook, nagtitirahan, nagbabanatan. Eh di, ang buong mundo alam, wala tuloy tayo mukhang hirap. Faceless tuloy. Tama, face off tanggalin ang mukha. Nagmukhang hirap. Face off ang tawag. Dahilan kasi, nararating. Kaya ang sabi ng mga tao, ba ang mga born again? Ganyan ba ang mga Kristiyano? Ganyan ba ang mga believers? Pagpatawad niyo mga kapatid, hindi ko lang po matiis sa ikindi. Nananagot po ako sa Panginoon. Lalo pag may nababasa po akong ganyan sa Facebook, mga kapatid. Ako madalang po ako mag-Facebook. Nag-Facebook lang ako, minsan. Kapag may gusto kong tingnan. O mag-monitor kung ano nangyayari in our society. Tinitingnan ko, in our church, tinitingnan ko rin. At minsan nalulungkot ako. Ang mga nakapost ay pangwasak at pangsira. Sabi ko, hindi man lang nag-isip yung tao ito bago niya i-post yun. Ang believers, sabi niya, think before you post. Ating salita, sa salita natin, pwede tayo pumatay, pwede tayo bumuhay. Ang bunga ng pagiging immature. Lahat ay nasisira, lahat nawawasak, pati ang iglesia ng Panginoon, pati ang pangalan ng Panginoon. Iglesia nasa daan ng Panginoon. Mga kapatid, nawawala sa alay, nawawala sa daan ng Panginoon. Kasi napupulaan, nasisira. Magagalit po kayo sa akin. Sige po, magalit po kayo. Salita ng Panginoon, mga kapatid, yung ugali kasi natin, ang problema. Basahin natin sa salita po ng Panginoon. Ang ugali natin, ang pinakamalaking problema natin. Tayo ay hindi magbabago. Hindi natin mararating ang agaya ng narating ng Panginoon. Si Kristo, mga kapatid, hindi lang po sinaktan, pinatay. Forgive them, for they do not know what they do. Pari niya, patawarin mo sila, hindi nila lang ginagawa. Tayo nakakaunawa, sinasabi natin, nakakaunawa tayo ng salita ng Diyos. Ang tagal natin, Kristiyano, hindi natin naunawaan yung kapwa natin nagkukulang sa atin. Pakagatan tayo. Tuloy ang iglesia naging ring. Papatayan, nagkakatayan. Naghahampasan doon, mga kapatid ng mga espada. Pinadamay ang maliliit. Slaughterhouse. Na church house. Slaughterhouse. Kasi nagkakagatan na, nagpapatayan na sila, nagkagantihan na sila doon. Pagkakataon pa.
bago tayo kunin ng Diyos. At bago dumating ang Panginoon, napakalapit na po mga kapatid. Tapos ang mararatan niya, sabi ng Luke 18, at sa kanyang pagparito may makikita ka siya na mayroong pananampalataya. Makakakita siya at may mararatan kaya siyang may ganitong pananampalataya. Kapag ngayon dumating ang Panginoon, wala sa ating maligtas. Kapag ngayon dumating ang Panginoon, baka wala sa ating maligtas. Pero salamat sa Panginoon, ang kanyang pagpapahinuhod na pagbibigay ng chance at pagkakataon sa atin, hindi niya ibig na tayo mapahama, kundi tayo magsisi. Ibig sabihin, huwag na tayo manisin ako sino-sino. Isihin na lang natin yung sarili natin, magreforma tayo. Minsan kasi, ang tao dahil ibinabato niya sa iba yung kanyang pagkakamali, i-justify niya yung kanyang sarili, iniiksit niya ang kanyang sarili at idinidiin ng iba. Mali yan mga kapatid. Lalo tayong ma-out of grace pag gano'n. Yan mga kapatid ang ginawa ni Adan at Eva. Sa halip na aminin nila, justify sila sa kanilang sarili. Panginoon, kumain ba kayo? Hindi ba alam ng Panginoon? Dapat sinagot nila, opo, kumain po kami. Nagdahilan yan. Nag-reason out, nag-justify siya. Ganun ang tao pag tayo nakakagawa ng mali. Sa halip na aminin natin, nagdadahilan at nangangatwiran tayo. Ang dami nating dahilan, ang dami nating katwiran, pero alam ng Diyos ang ating kalooban. Mga kapatid, yung pananampalataya ng Panginoon, yung naranasan ng Panginoon. Sinasabi natin tayo, Kristiyano, at ang ating dinadaanan, yung yapak at habag, yapak ni Kristo. Yung kanyang dinaanan, dadaanan din natin. Paraan, mga kapatid, ito. At para tayo magkaroon ng ganito, hayaan lang natin yung mga negatibong ating mararanasan. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Pilipos chapter 3. Apostol Pablo, mga kapatid, bago din niya narating ang kalagayan na kagaya ng sa ating Panginoon, ang dami niyang pinagdaanan. Ang dami po niyang na-experience. Basahin natin sa salita ng Panginoon, Philippians. Sabi po sa salita ng Panginoon sa aklat ng Pilipos chapter 3, verse 8. Ganito ang ating mababasa. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya yung tinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Sino ang gusto niyang makamit si Kristo? Hindi yung mga bagay na nasa mundo. Amen. Ang gustong makamit ng iglesia na nasa daan ng Panginoon ay si Kristo, hindi ang mga bagay ng mundo. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 14 hanggang 15, huwag natin ibigin ang mundo at ang lahat ng bagay na nasa mundo dahil ang lahat ng bagay na nasa mundo ay hindi nagmula sa Diyos, kundi nagmula sa sanlibutan. Ay sa salita ng Panginoon, mga kapatid, kung gusto natin makamit si Kristo, ano gagawin natin, mga kapatid? Ariin natin kalugihan ang lahat ng bagay. Kahit gusto mong itong gawin, basta nakakasira sa iyong kaluluwa, hindi mo itutuloy. Amen. Kahit gusto mo itong gawin, na makakasira ito sa kaluluwa ng iba, hindi mo ito gagawin at itutuloy dahil nakikita ka ng napakaraming ang daming susunod. Hindi lang ang sarili, mga kapatid, kundi pati yung ibang nakakakita, yung ibang makakawitness at pwedeng ang concern ng isang taong gustong kamtin si Kristo. Sabi ng salita ng Panginoon, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Makamit lang si Kristo. Maraming tao, mga kapatid, di baling mawala si Kristo, makamit lang ang bagay ng mundo. Di baling mawala si Kristo. Si Apostol Pablo, iba siya. Sabi niya, di baling mawala sa akin ang lahat ng bagay. Makamit ko lamang si Kristo. Bakit si Kristo? Si Kristo kasi ang kinaroroonan ng kaligtasan. Kaya dapat si Kristo, mga kapatid, yung ating kamtin. And to master at the same time. No one, walang taong pwede, gusto mong kamtin ang mundo, tapos gusto mong maligtas. Ididinay mo ang isa. Iibigin mo ang pangalawa. Magtatapat ka doon sa isa, at i-disregard mo ang isa. Yan ang salita po ng Panginoon. Luke 16. Kaya sa salita ng Panginoon, kung gusto natin kamtin at abutin ang narating ng Panginoon sa kanyang kaharian, sigapin natin yan. Yung mararanasan natin negatibo, hayaan lang natin. Yan ang sinabi ng salita po ng Panginoon. Sabi dito sa verse 9, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili. Sa ating sarili, wala tayong magagawa. Tayo po ay isang kap ng Panginoon sa Kanyang iglesia, sa tunay na puno ng ulibo.
At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng Kanyang kahirapan na ako'y natutulad sa Kanyang pagkamatay. Yan ang sabi ng salita po ng Panginoon. Kung gusto natin makamit si Kristo, mga kapatid, sikapin natin. Lahat ang gusto natin gawin, na alam natin, mga kapatid, hindi nakakabuti, nakakasama ng ating kaluluwa, mapapalayo tayo sa Panginoon, i-deny na natin. Si Kristo. Kung gusto natin kamtin ang kaligtasan, mga kapatid, yun ang paraan. Kung ano ang naranasan ng Panginoon, kung ano ang dinaanan ng Panginoon, daanan din natin. Si Apostol Pablo ganon. Ano po? Sabi niya, hindi ko inaring inabot na, hindi ang isang bagay ang aking ginagawa. Nililimot ko ang nakaraan. At ako ay nagpapatuloy. Baka sakaling maabot ko rin naman. Baka sakali pa lang yun. Maabot ko rin naman ang ikinabot sa akin ni Kristo. Tayo inaabot ang Panginoon. Si Peter, mga kapatid, suligaw siya, Panginoon, tulungan mo ako. Ang Panginoon ba, mga kapatid, hindi niya inabot ang kanyang kamay, hindi niya i-extend ang kanyang kamay? Sinabi ba ng bahala ka sa buhay mo, mahina kasi ang pananampalataya mo. Sumuway ka kasi. Nakaganon ba ang Panginoon? Hindi. Nang tumagtulungan mo ako, Panginoon, inabot niya, inihamon siya sa Panginoon. Panginoon, handa namang tumulong sa mga taong nagsisikap at nagpipilit. Kasi gusto nating marating yung kinarating ng ating Panginoon. Dahil yun ang siguradong lugar na tayo po ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Doon tayo maliligtas. Sikapin natin, pari-pareho. Sabi ng salita ng Panginoon, dito sa kanyang salita. Basahin natin 1 Corinthians chapter 9, verse 23. Ang ganda po nito, mga kapatid. Ang ganda nito. Aklat ng 1 Corinthians 9, verse 23. Sabi sa salita ng Panginoon, at ginagawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makasamang makabahagi nito. Lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, ano ang dahilan? Dahil sa salita po ni Kristo, hindi dahil sa tao. Dapat lahat ng bagay ay ginagawa natin alang-alang sa ating kaluluwa. Sabi ng salita ng Panginoon, lahat ng bagay ginagawa ko alang-alang sa Ebanghelyo. Bakit sa Ebanghelyo, mga kapatid? Dahil yung Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kaligtasan. Ang Ebanghelyo lang. Dapat natin gawin ang lahat ng bagay upang tayo ay makabahagi dito. Ano ang dala ng Ebanghelyo? Ano ang dala ng Ebanghelyo sa atin, mga kapatid? Yung kaligtasan. Yung kaligtasan ang dala ng Ebanghelyo. Kaya gawin natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Ebanghelyo. Dahil pag tayo nag-aral sa Ebanghelyo, saan tayo itupoint? Saan tayo dadalhin? Sa tagapagligtas. Amen. Sa Biblia, mga kapatid, maging sa Old Testament, sa Gospel, sa Epistle, dadalhin tayo sa nag-iisang tagapagligtas, si Kristo po yun. Doon tayo dadalhin. Kaya dapat ay gawin natin. Tandaan natin ang taong hindi sumusunod, hindi maliligtas. Pero ganito ang pari-parihong desire natin. Gusto natin maligtas pari-pareho. Ang desire natin pari-pareho ay maligtas. Ang mali, desire lang pala ang maligtas. Amen. Ang mali, desire lang palang maligtas. Hindi nagagawa para maligtas. Yun ang mali. Lahat naman tao, mga kapatid, ang desire nila maligtas eh. Kapag sinabi mo nga sa isang tao, maapoy ka, Brad. Sister, maapoy ka. Magagalit sa'yo. Sabihin sa'yo, ano ka, Diyos? Ikaw ba ang humahatol at alam mo ang lahat ng batang? Sinabi mo yon. Ibig sabihin, gusto talaga ng tao maligtas. Pero ang tao ba nagtitilik? Ang tao ba gumagawa? Basahin natin, verse 24. Sabi niya, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Gusto mong maligtas? Sumunod ka. Sumunod ka. Sumunod tayo. Yan ang salita ng Panginoon. Ating maligtas eh. Gusto mong maligtas, ayaw mo sumunod. Parang ganito, mga kapatid. Kung bakit tumatakbo ang mga tao doon sa takbuhan, mga manlalaro, tumatakbo sila, gusto nila kasing magkamit ng gantimpala. Gusto natin magkamit ng gantimpala. Alam nga naman, gantimpala ang kanan doon sa kaupo ka lang. Wala kang ginagawa. Mga kapatid, hindi ganon. Ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Kanino? Sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ito ang salita ng Diyos, hindi kalooban ng pastor ito. Hindi kalooban ng leader ito, hindi ng mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas, pero kinakailangan natin mag-effort, kinakailangan natin gumawa ng paraan. Kung tayo na-convert, hindi tamang tayo ay na-convert lang. Dapat tayo lumago.
Tayo yung mabubulok, lahat tayo maapektuhan. Sinasabi nga natin, pag tayo hindi natin makakaya mga yung tayo umunawa, hindi natin makakaya magpatawad, ay sa tribulation, nakalaan tayo para tayo ikulong, nakalaan tayo para tayo ay patayin, ugutan nga ng ulo. Nakalaan tayo para ganon. Ang ating behavior, ang ating emotion na hindi stable. Paano pa? Kung ang kapatid mo ang magkamali sa iyo, hindi mo kayang intindihin, hindi mo kayang unawain, lalo kung ibang tao. Lalo kung ibang tao ang makagawa sa iyo ng masama. Ay kapatid mo ang nakagawa sa iyo ng masama, kadugo mo ang nakagawa sa iyo ng masama, ka-church mo ang nakagawa sa iyo ng masama. Hindi mo ba kayang patawarin? Lalo kung ang ibang tao, hindi mo kaya. Kaya mga kapatid, yun yung ugali. Yun yung ugali. Kaya ang ugali na dapat natin i-adapt ay ang ugali ni Kristo. Upang marating ko naman ang ikinaabot sa akin at para maabot natin yan mga kapatid na, kailangan kung ano ang naranasan ng Panginoon, maranasan din natin. Huwag tayong liliko, huwag tayong aatras at tatalikod kung maranasan natin ito. Kung maranasan natin ito. Kung ano ang naranasan ng Panginoon, mararanasan din natin. Mga kapatid, si Kristo, inalukan siya ng bato. Tawin din, kaya naman niyang gawin. Tandaan natin ganito, si Satanas hindi nag-aalok ng hindi pa kinabang sa laman. Si Satanas ay hindi nag-aalok ng hindi natin mapapakinabangan sa ating laman, pero harmful sa ating kaluluwa. Pero nakakasama sa ating kaluluwa. Tandaan natin, ang lahat ng iaalok ng Satanas sa ating, masarap sa ating laman, pero sumisira at nangwawasak ng ating kaluluwa. Sira at nangwawasak ng ating kaluluwa. Islang ang makakatanggi lang ay ang may pananampalataya at pag-uugali na kagaya ng sa ating kong Panginoon. Kaya po mga tig, napakahalaga po sa atin. Kung ano ang dinaanan ng Panginoon, daanan natin. Kaya sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa likuran ko. Sumunod kayo sa likuran ko. Inasabi ng Panginoon. Ito po mga kapatid, yung mga ugali na dapat nating taglayin. Ito yung ugali na dapat nating taglayin para marating natin yung kagaya ng sa ating Panginoon. Ay natin pari-pareho ito. Sa aklat po mga kapatid ng Colossus chapter 3. Mag-start tayo sa verse 9 to 17. Ito yung ugali dapat nag-a-appear. Ito yung ugaling dapat nakikita. Aklat mga kapatid ng Colossus chapter 3 verse 9. Kapag may ganito na tayo mga kapatid, masasabi natin, mayroon tayong bunga ng espiritual. May bunga na tayo ng Espiritu Santo. Mayroon na tayong bunga. Sabi ng salita ng Panginoon, Colossus 3 verse 9 up to 17. Sabi niya, huwag kayong magbulaan sa isa't isa. Yamang hinubad ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Doon sa aklat ng Ephesians chapter 4, makikita natin doon, kung itutuloy natin yung pagbasa sa mga kapatid. Doon sa start ni Brother Steve kanina, pagkatakwil natin ng kasinungalingan ay magsalita tayo ng katotohanan. Pagkatakwil natin ng kasinungalingan ay magsalita tayo ng katotohanan sa isa't isa. Minsan sa natin mahirap magsalita ng katotohanan. Pag alam mo, pag ikaw ay nagsabi ng katotohanan, maiipit ka. Sabi ka ng totoo at maiipit ka, mamamatay ka pag nagsabi ka ng totoo. Ang isang tao, mga kapatid, na kaya niyang magsabi ng totoo, yung taong iyon, masasabi natin kahit ano ang kanyang maranasan, kahit siya patayin, kahit siya ikulong, kahit siya ikondem, kahit siya husgahan, yung taong yun, mayroon na siya kalidad na kagaya sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, mga kapatid, nung siya'y tinatanong ganito, ikaw ba ang anak ng Diyos? Ikaw ba ang anak ng Diyos? Ano sinabi niya? Hindi. Hindi ba? Hindi po ba ang kanya sinabi? Hindi siya tumanggi. Kasi alam niya na pag inamin niya na siya'y papatayin, dahil siya yung anak ng Diyos, papatayin siya, hindi siya tumanggi. Nagsabi siya ng totoo. Ang tao, mga kapatid, na alam natin, mayroon na siyang kalidad na kagaya ng sa Panginoon, kaya niyang magsabi ng totoo. Ito nga, if we confess our sin to God, we confess our sin to God. Kasi alam natin ang salitang confession, kahit mag-confess tayo o hindi alam ng Diyos. Amen. Mag-confess tayo o hindi alam ng Panginoon yan. Yun ang salitang confession. At kahit hindi natin sabihin ng totoo lang ako, alam naman ng Diyos. Alam naman ng Diyos. Kung tayo magsasabi ng totoo, magpapahayag tayo ng totoo, tapat ang Diyos at tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Sabi tayo ng totoo. Si Adan at si Eva, hindi sila nagsabi ng totoo.
Dahil sila nag-alibay, nag-justify, nangatwiran, nagdahilan, mga kapatid, yung pagsasabi natin ng totoo. Sabi sa salita ng Panginoon, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa Kanya. Dapat nababago yung ating kaalaman. Hindi yung kaalaman ng tao, hindi yung prinsipyo ng tao. Nababago yung ating kaalaman. At ang kaalaman, taglay natin, hindi yung kaalaman ng tao, hindi sikular. Bagamat ang sikular, kailangan din yan, mga kapatid. Pero hindi yan yung kaalaman at karunungan. Dahil yan ay kamangmangan sa Diyos. Ang kaalaman, mga kapatid, yung kaalaman sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Nagbabago ng kaalaman. Salita pang nagbabago ng kaalaman, tumataas ang antas ng ating espiritual. Kaya sinasabi ng Hebrews chapter 5, dapat na kayo maging mga guro sa katagalan ng panahon. Pero hanggang ngayon, nananatili kayong tagapakinig. Dapat kayo tagapagturo, dapat nakakatulong na kayo sa ibang kaluluwa. Ang nangyayari, kayo pang tinutulungan. Yun ang komento ni Apostol Pablo. Kasi hindi nababago ang kaalaman. Hindi nababago ang kaalaman. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, sinasabi diyan, nagbabago ng kaalaman. Isa pa, mga kapatid, yung kaalaman ng Diyos, yung salita ng Diyos, utos ng Diyos yan, huwag natin bibigyan ng katwiran. Huwag natin bibigyan ng dahilan. Huwag natin ipangangatwin utos ng Diyos yan. Bakit mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Minsan, ganun ang tao. Yung utos ng Panginoon, binabalito na ganito kasi yan, brad, binibigyan ng katwiran. Ganito kasi, mahirap kasi pag ganito. Samantalang utos naman ng Diyos. Hindi ka nangangatwiran sa tao, nangangatwiran ka sa Diyos. At walang katwiran sa Diyos na lumulusot. Hindi nga doon sa salita ng Panginoon, the parable of the wedding banquet, sabi niya, ano pumasok ka dito, wala kang damit kasala. Anong sabi doon? Nakapagsalita po ba? Nakapagsalita po ba? At siya'y naumig. Bakit nauumig tayo? Alam natin, narinig natin. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon, Romans sa chapter 2. Wala tayong maidadahilan, itinuro sa atin, itinaunawa sa atin. Kaya sabi ng Mateo sa chapter 24 verse 14, bago dumating ang Panginoon, ipapangaral muna at ituturo ang Ebanghelyo bilang pagpapatotoo. Tao ay walang maikakatwiran sa Diyos. Bagamat ang galing-galing nating mga tuwiran, mga kapatid, sige, gawin natin yan sa harapan ng Diyos. Gawin natin yan sa harapan ng Diyos. Alam mo, kung hindi yan lulusot. Hindi po yan lulusot. Pinag-aaralan natin, maabot natin ang ugali ni Kristo. Kailangan natin, pare-pareho, ako kailangan ko rin, magbago tayo ng kaalaman. Hindi yung kaalaman natin. Yung kaalaman ng Diyos, hindi disregard natin, sinisingit natin ang sariling kalooban natin, sariling kaalaman natin, sariling karunungan, mas marunong pa tayo sa Diyos. Kailanman ang Diyos hindi nagkamali. Bagamat sinabi ng Biblia, nang lalangin ng Diyos ang tao, siya'y nagsisi. Mayroong termino sa Biblia nun. Sabi niya sa Genesis chapter 3, nang lalangin ng tao, nang magkasala ang tao, nagsisi ang Diyos. Hindi yung ibig sabihin nagsisi. Hindi nangangahulugang hindi alam ng Diyos ang tao magkakasala. Nalungkot ang Panginoon, nalumbay siya. Yun ang ibig sabihin. Kasi yung pagsisisi, yung pagkalumbay, sa salita ng Panginoon, mga kapatid, magbago tayo ng kaalaman. Ang kaalaman, habang tayo tumatagal, hindi yung kaalaman ng mundo, hindi yung kaalaman natin ang sinisingil natin, dinidisregard natin, tama sinasabi ng salita ng Panginoon. Matthew 15, dinidisregard nyo ang utos ng Diyos para sundin ng tao. Ang ating pagsamba ay walang kabuluhan pag ganun. Pag dinidisregard natin ang utos ng Diyos, isisingil natin ang utos ng tao, kahit magaling pa ang ating pag-awit, mga performance, hindi yan nakakabot sa Diyos. Hindi yan nakakabot sa Diyos. Sinasubstitute natin yung aral ng Diyos ang aral ng tao. Katuwiran ng Diyos, sinasubstitute natin doon sa aral at katuwiran ng Diyos. Magbago tayo ng kaalaman. Bago tayo ng kaalaman. At ang kaalaman niyan ay ang Biblia. Maraming tao nangangatuwiran sa Ebanghelyo, mga kapatid. Pero ang lahat ang katuwiran yun, kamagmaman sa Diyos. Ang taong lumalago sa pagkakilala sa pananampalataya, nagbabago siya ng kaalaman. At ang kaalaman niya, yung biblical. Yung kaalaman ng Diyos na makapagpapadunong sa atin sa ikaliligtas. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 3, verse 15. Nagbabago tayo ng kaalaman. Yung kaalaman ng tao, di karunungan ng tao, di natin ina-adapt yan. Bagamat kailangan natin yan, pero mga kapatid, mas i-adapt natin yung kaalaman. Nagbabago ng kaalaman. Kasi ang kaalaman ng mundo, sabi doon, nire-reject niya ang karunungan ng Diyos. Yung nasabi ko mga kapatid, isang kahapon, yung first na mangyayari in human history, yung head transplant.
Ano? Ang talino na ng tao. Ang talino na ng tao. Kaya niya nang gumawa ng ganun. Kinukungkit ang... Kaya kung papansinin natin, mga kapatid, sa talino ng tao, gusto niyang baguhin ang salita ng Diyos. Ganon, mga kapatid. Gusto niyang baguhin ang gawa ng Diyos. Magbago tayo ng kaalaman. Ang sabi na sir, nagbabago ng kaalaman ayon sa lumalang sa Kanya. Wala rin kaming alam dito. Minsan nga, mga kapatid, may mga pagkakataon, natatayo na, hindi ko pa rin alam yung sasabihin. Basta ang sabi ng Panginoon, pumunta ka lang doon at ibubuka ko ang iyong bibig. Hindi nangangahulugan na hindi ka nagbabasa. Hindi nangangahulugan na hindi ka magbabasa at hindi ka magsisiyasa. Aaral ka lang, magbasa ka lang. Yung nabasa mo, yung naunawaan mo, yun ang gagamitin ng Espiritu Santo. Paano may gagamitin ng Espiritu Santo sa atin? Hindi na magbasa. Wala talagang gagamitin. Minsan, yung tao ang gagamitin ng diablo para tayo turuan. Ang kaalaman. Kaya magbago tayo ng kaalaman. Sa iglesia ang totoo, ganyan ang taglay. Kaalaman ng Diyos, kaalaman ng tao. Wala pong marunong sa atin dito, kahit isa. Isa lang ang marunong sa atin, Diyos. Yung ilan sa atin nag-aral. Ako, hindi rin po mataas ang aking pinag-aralan. Makabasa, makabilang. Makapag-English ng kaunti. Pagversa na ako, mga kapatid, meron po kaming attender na Amerikano. Nag-iisip tuloy ako, pati ako tuloy nag-English kasi pastor din natin na iintindihan. Iisip ko tuloy, nag-English ako, naintindihan ng Amerikano, hindi naintindihan ng mga kapatiran. Pag uwi nila, nakukonsensya ako, mga kapatid. Kasi yung Amerikano hindi nakakaintindihan ng Tagalog. Ang binabasa ko English sa Bible. At least mga kapatid, pag nabasa ko, naiintindihan na niya. Ay hindi naiintindihan ng mga kapatiran, sabi niya tuloy yun nangyari. Alam niyo, nakukonsensya ako. Sabi ko, Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin? Ang ginawa ko, mga kapatid, ng linggo. Tagalog talaga. Hirap na hirap din ako, Panginoon. Struggle ako sa pagsasalita ng English. Alam na ang Panginoon magpaunawa doon. Si Realism nga doon, no? Siya kasi pag kumakain kami ng tanghali doon, siya pinapaharap ko. Sabi ko, bro, ikaw ang marap niya. Magaling ka sa English. Kapatid na uubusan tayo. Sabi ko, nagyaya ako ng marunong. Dito po kayo kumain, ano? Kasi pag wala na akong masabi, kayo naman magsalita. Pero hindi yung karunungan naman. Ang karunungan ng Diyos, mga kapatid, yung dapat nating implement. Yung dapat nating itaas sa ating pong iglesia. Magbago tayo ng karunungan. Nangyari kasi noon sa GCF ganito. Ako umaten kasi ako, mga kapatid, doon sa Central. Ang ating spiritual manager noon ay si Edwin Berata. Hindi si Brother Edwin. Edwin Berata, mga kapatid, isang sekular na tao yun. Yung kanyang pagmamanage sa church ay sekular. Hindi po spiritual. Sa ating church, pero sa ating mga marurunong at matatalino, pero huwag yung talino at tulong natin. Huwag yan. Walang kwenta. Hindi nakaka-convert ng tao yan. Nakakaligaw yan. Niluloko nga, sabi ko nga. Siguro Brad, kung bakit tayo dinala dito ng Panginoon, baka isang araw mag-mission kami sa Amerika. Pag nag-mission sa Amerika, sino kayo papadala natin? Si Brother Steve na lang kaya. Kapatid, hindi pa yun. May missionin muna natin ang loob. Muna natin ang loob. Kasi dito sa loob, ang dami nating problema. Nagkakatata, mga kapatid, nag-aaway, nagsisikuhan. Nasisira ang iglesia. Magbago tayo ng karunungan nagmula po sa Panginoon. Basahin natin, mga kapatid. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 10, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan na iyong lumalang sa Kanya. Doon hindi maaaring magkaroon ng Grego at Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Kung papansin natin, mayroon tayong differences. Meron tayong pagkakaiba. Magkaiba ang Hudyo, magkaiba ang hintil. Magkaiba ang Hudyo at saka mga hintil. Pero pag tayo nasa loob na, wala na tayong pagkakaiba. Kahit tayo ay may mga differences, tayo may iba ng ugali, ng prinsipyo, ng mga attitude, ng paraan ng pamumuhay. Pag tayo ay nasa loob na, hindi na magkakaroon ng pagkakaiba-iba. Si Kristo na lang ang ating susundan. Isa lang ang ating pattern. Yan ang salita ng Panginoon. Sa Hudyo, sa Grego, sabi niya dyan, maraming sita. Lahat ng mga language, sa lahat ng mga nations, si Kristo. Dahil ang salita ng Panginoon, siyang ikaliligtas ng lahat ng tao, magmula sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Kahit tayo po, mga kapatid, matagal na sa iglesia, bago tayo, walang special treatment sa church.
Walang special treatment sa church. Walang VIP treatment sa church. Wala po. Pari-pariho lang po tayo. Lahat tayo mga kapatid, isa lang ang puno sa atin. Lahat tayo ay sanga. At ang bawat sanga dapat ay nagbubunga. Bawat sanga ay nagbubunga. Paano tayo magbubunga? Dapat tayo ay nakakabit sa puno. Ibig sabihin, nakakabit sa puno, dapat ganito. Sabi ng salita ng Panginoon, ang hindi nagbubunga ay kanyang naalis. At ang nagbubunga ay kanyang lalong nililinis upang lalong magbunga. Yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. May mga inaalis sa atin. May mga nililinis sa atin para makita sa atin yung Christ attitude, yung Christ behavior, yung Christ fullness. Isang araw mga kapatid, ako'y naniniwala, time will come. Sana bago malamang tayo kunin ng Diyos. Bago malamang dumating ang Panginoon, magkaroon tayo ng ugali na kagaya ng sa ating pong Panginoon. Ang Panginoon ganito, habang siya'y dinadala sa patay, hindi siya umimik. Ang daming akusasyon sa Kanya, ang daming mga binabato sa Kanya, hindi siya umiinig. Napatunayan siya'y walang kasalanan. Napatunayan siya'y walang kasalanan. Hindi man lang siya umimik. Yung tao may kasalanan, inig ng inig. Puro katwiran, puro pangatwiran, pagkatanggol. Ganun yung tao. Samantala si Kristo walang kasalanan, daming akusasyon sa Kanya, daming po niyang binabato sa Kanya. Hindi man lang siya uminig kahit isa. Yung tao, dapat lang tayo mga kapatid tayo hindi uminig. Alam, hindi dapat tayo mag-resist sa salita ng Diyos dahil may mali naman tayo. Amen. Isa nangangatwiran pa tayo. Salita ng Panginoon dapat ganun. Pare-pareho lang tayong makasalanan. Pare-pareho tayong mga kapatid sanga at tayo dapat lahat ay nagbubunga. At para tayo magbunga, dapat ay nilinis. At ang paglinis sa atin ay ang salita ng Diyos. Kung papansinin natin, may division of labor. May iba't ibang gawain sa church. Sa Biblia, may tagapagtanim, may tagapagdilig. At yung pagdidilig, mga kapatid, hanggang siya ay magbunga. Hindi lang yung hanggang sa magpalaro, hanggang magbunga. Kahit tayo lumabo at wala tayong bunga, mga kapatid, hindi rin tayo maliligtas. At ang bunga na yan yung mga ugali na kagaya ng sa Panginoon. Yan yung ugali, yan yung bunga na dapat ay mag-appear. Dapat yan yung attitude na makita sa atin. Ay yung bunga. Naalala ko yung talinhaga nung sabi ng may-ari, 3 taon na pumupunta dito. Pero wala akong nakikita, putulin mo na yan. Buti na lang, mayroong ginamit ang Panginoon. Sabi niya, wag po muna, Panginoon, buhukayan ko. Siguro matigas ang lupa. Baka hindi nakapagpipinitri itong kanyang mga ugat. Puhukayan ko sa gilid niya. Ganun ginagawa ng Diyos sa atin. Siguro masyado tayong matigas. Hindi makalalim ang ating kaluluwa. Matigas tayo. Kung sinusunod natin kung anong ating gusto, matigas tayo. Hukayan. Kung tayo ihukay, matigas tayo. Para tayo, bago tayo ihukay, ay ligtas tayo. Yan ang salita ng Panginoon. Hukayan ko po, lalagyan ko ng pataba. Ang pataba, abono, mga kapatid, mainit yan. Pag ikaw ngayon naglagay ng abono na napakalapit dun sa halaman, mamamatay ang halaman. Hindi objective na tayo po'y saktan, kundi tayo ay tayo tumatanggap. Kung tayo ay nagre-resist, nagre-reject, nag-o-object sa salita ng Panginoon. Isto at kailanman, hindi tayo makakarating sa langit. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 12, mga bihis kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, mga banal, mga minamahal, isang pusong mahabagin ng kagandahan loob, ng kababaan, ng kaamuan at pagpapahilod. Mga ugali ni Kristo yan eh. Yan yung ugali na ng unti-unti ng kagaya ng Panginoon. Mapagpahinuhod ka. Ano salitang magpagpahinuhod? Mapagpasensya ka, mapagpatawad ka, matiising ka. Sabi ng salita ng Diyos, hindi ka gumaganti. Kapag ang kapwa mo nagkasala sa iyo, 7 beses, patawarin mo siya. Kung siya lumalapit sa iyo ng sabi na. Pero hindi apply mga kapatid yan sa ating pong Halimbawa, hindi yung po mga major sin yun. Ibig sabihin ay kasalanang hindi ikamamatay. May kasalanan kasing hindi ikamamatay at may kasalanang ikamamatay. Mayroong kasalanan kasing ikadidisconnect ng kaluluwa at doon dumadaan sa disiplina ng tao at ikasisiri ng iglesia ng Panginoon. Masisira ang kaluluwa doon sa loob ng iglesia. Kasi sa salita ng Panginoon, mayroong discipline. Mayroong pong disiplina, mga kapatid. Yan ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Mga tiisan kayo sa isa't isa. Mga patawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumpong laban kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayong
di naman ang inyong gawin. Pag may taong, halimbawa, nagkautang sa atin, di nakabayad, mabarangay ba natin? Ipapapulis ba natin? Nagpautang ka kasi, dapat huwag ka magpautang. Pag magkautang, pag didimanda mo, ikakapitan mo, ipapupulis mo, ipapakulong mo. Saan nasa ang justisya natin? Sabi nga ng salita ng Diyos, kapag may nangungutang sa atin, huwag natin pero huwag tayo pang-expect na tayo bayaran. Kaya ihintunan natin. Magagalit lang tayo, mga kabalang tao pa naman pag nakakuha sa iyo, tatakbuhan ka na, ganun lang tao. Ang Bombay nga, ang Bombay, mga kapatid, araw-araw na pumupunta sa bahay, natatakbuhan tayo naman. Hindi naman tayo araw-araw na ganun. Napakahigpit ang Bombay, mga kapatid, araw-araw kang dadalawin niya. Hindi magsasawang dalawin ka niya, mga kapatid, natatakbuhan ka. Kaya kung may tao nangangailangan, mga kapatid, tumulong tayo. Kaya yung pagpapautang. Yan sa mga lending institution. Ayun natin sa kanila. Kasi minsan pag gano'n, magagalit ka, pinalugan mo na, magagalit ka tuloy. Nagbabaon sa tao. Kasi may interest. Salita ng Panginoon, mga kapatid, salitang, kung may nagkakautang sa atin, patawarin natin. Hindi lang na utang na pera yun, mga kapatid. Halimbawa, umutang sa iyo ng pera, tinakbuhan mo, patawarin mo na yung inutang sa iyo, pati yung kasalanan niya, patawarin mo na pati. Mapatawa din ni Kristo. Katong Panginoon. Kung papaano ang ginawa ni Kristo sa atin, gayon din ang ating gawin. Kasi kung gusto natin, lumago yung ating pagkaisa ng pananampalataya ni Kristo, ganun gawin natin. Sabi niya, basahin ko ulit, mga verse 13, magtiisang kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung sino man ay may sumpong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakalan. Wala sana sa ating buot. Alam niyo, ang taong napupuot, mamamatay ka. Ang taong napupuot ay pumapatay. Pupuot, mga kapatid, sa kanyang sobrang galit, kayang pumatay ang tao. At alam niyo, pag tayo may puot, kahit hindi tayo pumatay, pumapatay tayo ng kaluluwa. At ang sabi ng salita ng Panginoon, kung ang ating kapwa na ating nakikita, hindi natin kayang ibigin, lalo pa ang Diyos hindi natin nakikita, hindi natin kayang ibigin. At ang sabi ng aklat ng 1 John chapter 3, I think verse 17, ang pumapatay ay nasa kamatayan pa. Ang napupuot ay pumapatay at nasa kamatayan pa hanggang ngayon. Kasi yun, hindi ugali natin yung tayo napupuot. Pag nawala sa atin ang pag-ibig na kagaya ng sa Panginoon, pag nawala sa atin ang pag-ibig na kagaya ng sa Panginoon, mawawala na tayo sa Diyos. Pag nawala sa atin ang pag-ibig na kagaya ng sa Panginoon, mawawala tayo sa Diyos. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaya ng pag-ibig ni Kristo, ang dapat nating taglay ay kagaya ng pag-ibig ni Kristo, mawawala tayo. Kapag tayo, mga kapatid, yung pag-ibig natin ay hindi kagaya ng kay Kristo, na pag-ibig sa atin, hindi ganun ang pag-ibig natin sa Kanya, mawawala tayo. Bakit? Sinabi ng salita ng Panginoon, Matthew 24, verse 12, sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalapit. Pag nanlamig yung pag-ibig natin, mawawala tayo. Lalo itong nalalapit na tribulation. Itong nalalapit, mga kapatid, na malaking kapighatian, ang isang senaryo, ang isang event na mangyayari sa buhay espiritual ng isang tao, yung pag-ibig niya sa Diyos ay nanlalamig. Iba na ang kanyang ibigin. Yun ang mangyayari. Yan ang kaganapan. Ang sabi na sa ang pag-ibig ng marami, hindi kakaunti. Dati silang may pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, iba na ang kanilang inibig. Inibig ay ang kanilang sarili. Time will come. Ibigin sa sarili. Magiging maibigin sa sarili. Mayayabang, mga palalo. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya ang sabi dito sa salita ng Panginoon, magbihis tayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Mawala na ang pera, wag lang mawala ang pag-ibig natin sa Diyos. Dahil pag nawala ang pag-ibig natin sa Diyos, mahihiwalay na tayo. Mawawala na tayo. Kasi ang mararanasan natin dito, basahin natin mga kapatid, Roma sa chapter 8, ganito ang mababasa natin. Kapag tayo kasi ay mayroong pag-ibig na kagaya ng sa Panginoon, sabi ng verse 35, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kabigatian, o ang kahapisan, ang pag-uusik, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw,
kami ay nabibilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan na iyong sa atin ay umibig. Pag nawala mga kapatid yung pag-ibig sa atin, mawawala na tayo sa Diyos. At ang isang senaryo, kaganapan, sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang pag-ibig ng tao sa Diyos ay manlalari. Kaya sinabi dyan ni Apostol Pablo, magbihis tayo ng pag-ibig na siyang talik sa kasakdalan. Kasi pag nawala yung ating pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, nung sa tribulation, sabi ng salita ng Panginoon, pagsagana ng katampalasanan. May naka-chat ako, isang kapatiran, dati natin. Ang sabi ko sa kanya, siguro malago ng spiritual mo dyan dahil ikaw pala very active sa church yan. Ano yun sabi niya sa akin? Mali ka, brad. Iba ang buhay dito sa abroad kaysa dyan sa atin. Iba ang buhay dito sa abroad kaysa sa atin. Dito, ang mga Kristiyano ko dito, worldly din. Papansinin natin, yun po ang observation niya. Kasi umaten siya. Ang isang kapatid natin, nagulat ako kagabi, alas 2 ng gising ako. Nag-chat siya. Akala, hindi ako ma-attend dito kasi iba ang turo dito. Iba ang araw dito. Ay, siguro basta. Patay ng kaluluwa. Sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami, iiwanan ng Panginoon. Sin magaganapan. Kaganapan niya. Ang dagat at lupa ay mawawala hanggang mga kapatid. Mga aral niya. Isang pudlit, isang sulat sa salita niya ay hindi mawawala. Mawawala ang langit at lupa, pero hindi ang salita niya. Ang yayari yan. Pagsagana ng katampalasanan sa atin, sino ang minamahal natin ngayon? O sino ang minamahal natin? Siya ang ating sinusunod. Siya ang ating pinapahalagan, siya ang ating inuuna. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, magbihis tayo ng pag-ibig sa Diyos. At sa Diyos ay pagtutulak sa atin sa pagsunod. Dahil ang pag-ibig sa Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon sa kanyang salita, John chapter 14, 21 hanggang 23, ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang salita. Pinakanta nga natin, I love you, Lord, and I lift my voice. Voice lang siguro ang tinataas. To worship you all alone. Kapatid, paiba-iba ang tuto. Kinakanta natin yun. Naniniwala kaya ang Diyos sa ating sinasabi na hindi naman natin ginagawa? Sa hindi napabibigo at nakalugod. Sa salita ng Panginoon, magbihis po tayo pare-pareho. Dahil time will come, pag hindi natin ginawa yan, mawawala din tayo sa Diyos. Sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ngayon napipinto na mga kapatid, ang third, kaya sa salita ng Panginoon, napakalapit na yung pag-ibig natin. Unti-unti. Tandaan natin, habang papalapit ito, pakaunti ng pakaunti ang totoong Kristyano. Pakaunti ng pakaunti. Yung pag-ibig ng marami, lalamig. Langit at lupa mawawala, pero isa sa salita ng Diyos, hindi mawawala hanggang magkaroon ito ng katuparan. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mga kapatid, ang sabi dito, magbihis tayo ng pag-ibig na siyang talik ng kasakdalan, pag-ibig ng Diyos. Sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Anong sagot niya? Inulit ng Panginoon, iniibig mo baga ako? Opo. Pangatlo, nabagbag na ang kalooban ni Pedro. Bakit tinanong siya ng Panginoon? Hindi ang ibig na sagot ng Panginoon salita. Ang gusto ng Panginoon, response, gawa. Amen. Tamang tayo magsalita. Pero mas hinihingi ng Diyos yung ating mga gawa. Tama tayo magsalita, pero mas pinapaniwalaan ng Diyos yung ating po, mga kapatid, na mga gawa. Gawin natin, magbihis tayo ng pag-ibig at ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod natin sa kanyang mga utos. Ang hindi umiibig sa Diyos, may tatakwil. Hindi umiibig sa Diyos ay itatakwil. 1 Corinthians chapter 16, ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 22 or 23, sabi niya doon, kung hindi umiibig sa Diyos ay maitakwil, manarata. Anong manarata? The Lord will come. Sa pagdating ng Panginoon, tayo pala'y takwil. Sasabihin natin, Panginoon, nangaral kami, gumawa kami ito, gumawa kami yan. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Manggagawa ng katampalasanan. Pagsunod po ba ang ginawa? Pagsunod po ba ang ginawa? Ang ginawa ay pagsuway. Manggagawa ng katampalasanan. Sabi ng salita ng Panginoon, Roma 13, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama.
Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama. Ang pag-ibig, ang katuparan ng kautusan. Romans chapter 13, verse 8 to 9. Katuparan ng kautusan. At ang umiibig sa Diyos, mga kapatid, sila rin ang iibigin ng Ama at siya ay magpapakahayag sa atin. Mararating natin yung kapustusan ng ating Panginoon. Mararating natin yung pag-ibig ni Kristo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pag tayo ay mayroong faith of Jesus, yung Christ behavior, yung Christfulness, magkakaroon din tayo ng Christ love, nung pag-ibig na kagaya ng sa Panginoon. At pag tayo ay mayroong pag-ibig na kagaya ng sa Panginoon, hindi tayo mahihiwalay. Sinabi ng Apostol Pablo, sino ang makapaghiwalay sa atin? Ibig ni Kristo, kapigatian, kahubaran, kahirapan, mga panganib, bantang kamatayan, mga kapangyarihan sa kataasan at sa kalupaan, ni ang kamatayan ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig na nakay Kristo. Bakit narating natin, mga kapatid, yung kagaya ng estado, kalagayan ng espiritual ng ating Panginoon? Basahin natin, Ephesians 2, verse 5. Ganito, mga kapatid, ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Ephesians chapter 2, sa verse 5. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Kristiyano sa aklat ng Efeso. Ang sabi niya, Ephesians 5, verse 2. Ang sabi niya, itaas natin sa verse 1 hanggang 2. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Anong klaseng pag-ibig ang dapat response natin? Kagaya ng kanyang pag-ibig sa atin. Ano po? Ang dapat response natin sa pag-ibig ni Kristo ay kagaya ng kanyang pag-ibig. Pero nga sinabi sa aklat ng Ephesians chapter 5, ang sabi doon, kayong mga lalaki, ibigin nyo ang inyong sariling asawa kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ang ganda. Ang iglesia mahal ng Panginoon. Ang kaluluwa ay mahal ng Panginoon. Kagaya ng pag-ibig ni Kristo, ganun dapat ang response natin. Ibig sabihin, mahalin natin ang ating kaluluwa. Kung papaano ito'y pinahalagan ng ating Panginoon. Sabi niya, kung papaano tayo ay inibig ni Kristo, ganun din kasi ang pag-ibig na i-response natin. Pinahalagahan ni Kristo yung ating kaluluwa tapos hindi natin papahalagahan. Pinagkamatayan ng Panginoon yung ating kaluluwa sa krus ng Kalbaryo tapos hindi natin pinahalagahan. May hatol ang Diyos sa atin. Hebrews chapter 10 verse 30. May kahatulan sa taong walang bahala, winalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos, ang dugo ng biyaya at ang Espiritu Santo. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, magbihis tayo ng pag-ibig. At alam niyo po, pag mayroon tayong pag-ibig, yun ang bunga ng Espiritu Santo. Sapagkat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na inaalumana mo yung masama. Kasi ang pag-ibig, ang karakter ng pag-ibig, hindi mo inaalumana ang masama. Hindi ka nakikigalak sa kaliguan, kundi nakikigalak ka sa katwiran. Yan ang sabi ng salita ng yun yung klase ng pag-ibig ni Kristo. Hindi siya natutuwa sa masama. Hindi siya nagagalak na may taong napapahamak. Kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sa kanyang iniibig. Sa kanyang salitang inibig tayo ni Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay. Mahal natin ang Panginoon, mga din, ibigay din natin ang ating buhay sa Kanya. Bakit? Pag ibinigay natin sa Panginoon ang ating buhay, hindi ito mawawala. Tandaan natin, ang anumang ibinibigay natin sa Panginoon, hindi nawawala. Ang anumang bagay na kinikip natin sa ating sarili, iniingatan natin para sa ating sarili, nawawala. Pero ang bagay na ibibigay natin sa Diyos, hindi po mawawala. Ang pag-ibig, mga kapatid, sabi niya, ay nagbibigay. Kung tayo iniibig din sa Diyos, mga kapatid, ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Isusunod natin ang ating buhay sa Kanya. Sabi ng salita ng Panginoon, kasama niya tayong hahapon. Napakahalaga, abutin natin yung pananampalataya, kagaya ng kay Kristo. Abutin natin yung ugali na kagaya ng kay Kristo. Dapat si Kristo, ang tawag na sa ating Kristiyano. Wala na si Kristo, tayo yung representative. Tayo na ang reflection. Tayo na yung reflection. Ang tawag sa atin, carbon copy. Ang carbon copy kasi, mga kapatid, pag carbon copy ay ang malabo. Iba ng tawag ngayon, clear copy.
Pag carbon copy, mga kapatid, nakikita mo mga carbon, hindi maliwanag. Pag clear copy, atin ang ugali, pamumuhay, prinsipyo, pananampalataya, na kagaya ng sa ating Panginoon. Sabi niya, sino ang pumasok sa akin ay maliligtas at makakasumpong ng pastulan. Mga kapatid, tayo yung church ng Panginoon. I will build my church, so the gate of hell shall not prevail against it. Mga kapatid, ang iglesia dumarating doon sa pananampalataya na kagaya sa Panginoon, wala pong kapangyarihan ang Hades sa Kanya. The gate of hell shall not prevail against us. Against us sa ating kaluluwa. Bakit? May pananampalataya tayo kagaya ng sa ating Panginoon. Basahin natin ang ating last verse. 1 Corinthians chapter 15. Basahin natin mga kapatid. Lukatan tayo iti 1 Corinthians chapter 15 verses 57 hanggang 58. Basahin tayo kagsat iti 1 Corinthians 57, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Sino ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay? Si pastor ba? Si brother ba? Si sister po ba? Hindi. Si Kristo na ating Panginoon. Kailan? Kung atin siyang susundan. Kung ating isasagawa ang kanyang aral. Bibigyan tayo ng Panginoon ng pagtatagumpay, hindi ng pagtatagumpay dito sa mundo. Napakarami ng pagtagumpay dito sa mundo. Pero naging lugi sila dahil hindi nila nakamit ang kaligtasan. The achiever in this world will be loose in heaven. Hindi sila mga kapatid magtatagumpay doon sa kaligtasan. Napakahalaga mga kapatid. Napakahalaga sa atin magtagumpay tayo dito. Magtagumpay tayo dito. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng pagtatagumpay. Sabi niya, datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon, babalikan niya ang kanyang iglesia. Sabi niya doon sa aklat ng Revelation 19, I think verse 7 hanggang 9, ang babaeng kasintahan ay nagagayakan sa pagparito ng kasintahang lalaki. Ang Panginoon malapit nang pumunta dito. Malapit na siyang dumating mga kapatid. Nakahanda na ba tayo? Nakabihis na ba tayo ng pangkasala? Ayon sa Batangas. Mayroon po mga kapatid na ngungo doon. Ang ngungo doon, binananggal. Yung nangray. Tinanong nung kapitan yung nangray. Yung nangray. Sabi niya, ay anong gusto mo? Anong gagawin natin? Sabi ng ngungo. Mga kapatid, ang kasalan natin ay malapit na. Nakahanda na po ba tayo? May attitude at ugali na ba tayo ng kagaya na sa Panginoon? Kung wala pa, pagkakataon natin lahat ito. Tayo po yung po. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Ngayon ay naintindihan namin, mayroon po kayong misyon sa iyong iglesia. At ang misyon ito, Panginoon, maliwanag namin na iintindihan. Maliwanag po namin ito, Panginoon, na nababasa, naririnig. At ngayon, minsan pa ay niremind mo sa amin, nirecall mo sa amin ito, Panginoon, dahil ito yung mission mo. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Salamat sa mga mayamang mensahe na amin pong napakinggan. Sa umaga pong ito, hanggang bukas na amin pong patuloy na pag-aralan. Kayo po ang sumama sa amin, pumatnubay sa amin, gumabay sa amin, Panginoon, upang kami maging kagaya, magkaroon kami ng kagaya ng pananampalataya, ugali, prinsipyo, pananaw. Kung kami nga, Panginoon, ay totoong sumusunod po sa iyo. Alam namin, Panginoon, kami tutulungan mo, kayo po ang magbibigay sa amin ng katagumpayan, kayo po ang nagnanais na kami po ay iligtas. Ang iyong iglesia, ang sabi mo na iyong katawan, ay ayaw mong magkaroon ng kabulukan. Pagpalain niyo po at basbasahan ang bawat isa sa amin. Kayo po ang tumulong, gumabay at matnubay sa bawat isa po sa amin. Panginoon, gusto po namin mabihisan kami ng damit kasalan. Sapagkat alam namin, nalalapit na yung araw na iyon, Panginoon. Nakikita po namin ang mga palatandaan, nakikita po namin, Panginoon, yung mga sinyalis sa sinabi mo sa Biblia, na pag nakikita namin ang mga bagay na ito ay malapit na, nasa mga pintuan na nga. Ang nakalulungkot, Panginoon, karamihan sa amin ay hindi pa po handa.
Dahil iba po ang aming prioridad, iba po ang aming ninanais, Panginoon. Nawa po ay baguhin mo po ang aming kaisipan, baguhin mo po ang aming damdamin, Panginoon. Dahil kahit kami maging mapagtagumpay sa mundong ito, at mawala naman ang aming kaluluwa, wala po kaming kayang ibalik at ipalit sa iyo para po doon sa aming kaluluwa. Panginoon, tulungan niyo po kami pahalagahan ang bawat pagkakataon, kansa na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Alam namin kayo po ang tutulong, papatgubay at gagabay sa bawat isa. Sa mga leaders na kasama po dito, Panginoon, salamat sa kanila pong mga kaisipan na itong salita mo, Panginoon, na amin pong napapag-aralan, alam namin, Panginoon, ito'y na ikakarga, na ilululan sa aming mga kaluluwa. Bigyan mo kami ng desire na pare-pareho members, workers, leaders, O God, na ito'y amin pong ipamuhay sa amin pong mga sarili. Dahil kami mismo ang makikinabang nito. Kami mismo ang makakatanggap ng gantimpala at kami ang makakatanggap mismo ng kaparusahan kung hindi kami magre-response. Sapat ang iyong pag-ibig, Panginoon, kung bakit kami maliligtas. Salamat po sa halimbawa, salamat po sa empowerment ng Espiritu Santo na lagi pong nagpapaalala, nagkukundik, at siya po, Panginoon, tumutulong sa amin na kami ay humakbang pasulong. Huwag po pakaliwa, huwag pa kanan, dahil ang lahat ng daang iyon ay patungo sa kapahamakan. Tulungan niyo po kami manatili sa iyong daan upang kami po'y magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Ama, salamat po. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin at gabayan ng iyong kapangyarihan. Kayo po ang tumulong, gumabay at tumatubay. Maging hanggang mamaya, Panginoon, sa amin pong pagkain, pisikal, aming kakainin. Gamitin mo, Panginoon, ito upang makargahan ang aming pisikal at maikarga na naman sa amin ang pagkain espiritual. Sa iyo po, Panginoon, ang aming pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa pangalan po ng Anak na si Jesus na aming Panginoon. Tayo pong lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Magandang tanghali na po sa ating mga kapatid. Mamaya po, meron pa tayong session hanggang 4:30. Mapagpala po tayo ng salita po ng ating Panginoon.